Lalo pa, next year, mukhang itotodo nila po itong 20 pesos rollout over the entire country. Nako, i-compute po ng mga palay traders po. Kung 20 pesos po, malawakan pong kanyan, distribution and sale sa mga consumers, ang katumbas po na presyo ng palay niyan sa farm gate is 10 pesos per kilo. As I said, ang break-even price sa palay production is 14.52 per kilo. Tapos magiging 10 piso ang kwan. Ang buying price ngayon ng trader because of the 20 pesos kwan po, the bigas. So eventually magkakaroon pong delikado na impact pagka nagkaroon po ng nationwide rollout po ito at 20 pesos na yung taripa mababa pa rin ng world price ng bigas, etc. May mungkahi ngayon, Chairman, na muling taasan o tataasan po itong taripa para po sa mga imported na bigas from 15%. Plano, gawin po itong 25%. At ito'y matagal ng panawagan din po ng maraming grupo tulad po ninyo na itaas po ng Department of Agriculture ng pamahalaan. Ano ba ang komento, reaksyon niyo po muna? Dapat pong isagawa yan sa lalong madaling panahon at wag lang yung itaas to 25%, kundi gagawin 35% tariff po. Yun yung original rate kasi bago inilabas ng Pangulo yung Executive Order number 62, July of 2024. Alam naman po natin ang nangyari following that Executive Order number 62, simula po nung July of 2024 hanggang sa kasalukuyan, ang laki po ng pumasok at patuloy na pumapasok po na imported rice because of the incentive given by the very low tariff. So ang effect po niyan, masyado pong nagmura. Ang local po nating palay, ayon po base po sa datos ng Philippine Statistics Authority, ang pagkalugi po ng ating rice farmers this year alone, January to June 2025, is around 54 billion pesos. Dahil sobra po ang bagsak ng presyo po ng palay. At bukod pa po dyan, yung Bureau of Customs natin, nag-drop din yung kanilang collection ng taripa. So much so na pati po yung collection sana ng Bureau of Customs mapupunta po sa programa para makaayuda sa ating mga rice farmers, nawalan po sila ng around 25 billion pesos. So pag-combine po natin yung pagkalugi ng farmers natin at saka yung nawalan pong tariff revenue, aabot po ng mga 90 billion pesos po At hindi naman gaano na nakinabang yung ating pong mga consumer sa retail price ng bigas. Mahal pa rin po ang retail price ng bigas. Bagamat bumaba ng konti, gawa po nitong together with it, nagkaroon po ng malaki rin pagbaba ng world market price po para sa imported rice. Opo. Pero in fairness, ang sabi naman po ng gobyerno, ng DA, unang tranche pala daw, yung plano na yon na 25%, at after ng 3 months, possible na itaas muli ito sa 35%, Ginoong Leonardo. Parang hindi yata masyadong kising ang Department of Agriculture. Kasi ang linaw-linaw po, ang laki ng pagkalugi ng ating mga farmers. Ang break-even cost kasi, ibig sabihin yung sapat lang na presyo at na tatanggapin ng ating magsaka para hindi malugi po sa kanilang produksyon is 14 pesos and 52 centavos according to the PSA. Ang bilihan po ng palay sa ating mga magsasaka, this year alone, bilihan po 8, 10, meron pang mga lugar 6 pesos per kilo. So hindi lang po emergency situation ng ating farmers. Kung hindi na po nalunod, halos hindi na po makahinga So dapat ang saklolo ng DA yung todo. Hindi yung sige pababayan muna kitang mabaon sa ilalim ng tubig. Dapat saklolo agad ibalik dun sa original 35% ng taripa.
Opo. Pero para po sa inyo, sa tingin po ninyo, bakit nagkaroon ng ganito ng plano o mungkahi ang Department of Agriculture? Anong pinaka-reason prior to this suggestion po ng gobyerno? Ang paliwanag ng DA, kung daw, ayaw nilang mabigla o magulat o masyak yung rice market. At baka daw magmahal na naman yung presyo po ng bigas sa palengke. Ano ba yan? Ang klaseng shocking the market. Ang mga farmers mo, halos lahat nagkikahos. Yung iba namatay na po. Mas ano to? Pinapansin pa ng TIO yung naghihikahos, hirap na kliyente nila, yung magsaka, kaysa kayong sinasabing daw, inflation rate. Pero yung ani po natin ngayon, Chairman, mas marami naman. Kung yung pong imo-monitor, hindi ho ba? Sabi kasi dito, yung ani ng palay ngayong taon, posible ding tataas o lalampas po sa target na 20.4 metric tons o million metric tons. As usual, yan po pag-asa. Kasi sa nakaraan po, maraming ganyan na projection. Hindi naman po nangyayari. Ang medyo malinaw pa siguro yung sinabi ng DA na kamakailan lamang, for 6 months, mahigit 20 milyong tonelada po ng palay ang naani. So it's a slight increase over the previous year, pero very, very slight. Pero pinagmamayabang po ay daw record harvest. Ang lit-lit po ng dagdag samantalang yung paglobo ng ating populasyon, mas mabilis pa at mas pataas pa kumpara dito po sa dagdag sa supply po natin ng palay. Opo, pero for the rest of the months or sa ating ngayong taong pong ito, nakatitiyak naman po yung ating mga magsasaka o ng ating pamahalaan na medyo sapat naman po yung supply natin. Kahit itong panukala o mungkahi po nila ay maipatutupad. Opo, actually sa ngayon sobra-sobra yung ating rice supply. Combination po ng imported po yan. Last year, 4.8 million metric tons. Record po yan, importation. And then this year, first 6 months, mahigit 2 milyong tonelada po ang pumasok na imported. So in terms of supply po, we have more than enough. Very much sufficient po yung ating supply po ng bigas, whether from imported or local production. Opo. At bukod nga dyan sa planong o sa mungkahing 25%, Chairman, may mungkahi din yung Department of Agriculture na ipagbawal na yung pag-aangkat ng bigas starting from September 1. Opo, dahil yan yan po ang umpisa po ng ating main harvest. Siyempre, malaking parusa po sa ating po mga magsasaka kung ang laki-laki na po ng ating supply ng bigas from imports sa local, tapos isasabay mo pa yung yung importasyon, magpapatuloy pa during the harvest time. Talagang mababaw na po sa pagkalugi ang ating mga magsasaka. So I'm sure it's just going to be a temporary suspension naman ng importation. At allowed naman po yan sa ilalim po ng yung bagong amenda po sa Rice Tarification Law. May kapangyarihan po ang Pangulo na isuspindi muna ang importasyon ng bigas kung nakita po niya na sobra na po yung nasasaktan yung ating mga magsasaka. Opo. Chairman, bago ko lang ipasa kay partner Admar, sa tingin po ninyo, possible ba sa tansya ay bababa pa yung presyo ng bigas natin? Dapat nga bumababa pa dahil yung kung sinuri po namin yung tinatawag na traders margin, kinumpara po namin yung tinatawag na landed cost. Ito po yung presyo po ng imported rice na bayad na po yung taripa versus po yung retail price. Yung retail, opo. Nung bago po mag-EO62, ang margin po, mga 14 pesos bawat kilo. Ibig sabihin, bawin-bawi po ng mga importers tsaka trader retailer yung kanila pong puhunan. Nung pinataw po yung lower tariff under EO62, hanggang sa kasalukuyan po,
ang computation po namin, ang margin po, yung in effect, ganansya po ito eh. Ay kung po, 23 pesos per o 24 pesos per kilo. Lumobo ng gusto yung kanila pong dagdag na ganansya kasi hindi po pinasa ng mga importer trader yung pong natipid po nila sa lower tariff rate of 15% versus 35% before. Hindi po nila pinasa sa ating pong consumer. Ngayon, kung let's say itataas po yung ating yung tariff rate sa bigas. Ang ibig lang sabihin nun, tuloy naman yung ganansya po ng ating mga imported traders except na liliit ng konti. Pero ang laki pa rin po ng kanilang magiging tubo. So, ang dapat gawin ng gobyerno po natin, usisahin mabuti itong mga trader na ito, lalo na yung malalaki, baka guilty po sila ng profiteering. Ibig sabihin profiteering, sobra-sobra naman po yung kanilang tubo mula po dito sa mababang taripa po sa bigas. Sir, magandang umaga po, si Admar po ito. Yung 35% ba, nung dati, nung nag-35% pa po yung taripa, same po ba yung presyo ng imported na bigas sa imported na bigas ngayon? Compared sa ngayon, Admar, hindi po. Ang laki po ng reduction po o pagbaba ng presyo ng imported na bigas. I remember nung bago magtapos yung 2024, nasa around $700 per metric ton ang imported rice. Ngayon po, nasa less than $400 eh. So ang laki po ng pagbaba ng presyo ng gastos po ng mga importer when it comes to yung selling yung buying price po nila ng imported rice. So kaya po nilang i-absorb yung ibalik yung tariff rate sa imported rice from 15 to 35, pero nakabuenas naman po sila dahil ang laki po ng kanilang natipid naman sa pagbagsak po ng presyo ng bigas in the world market. So ma-offset lang po yan eh. Opo, kasi kung dati mas mahal pa pala yung presyo ng imported na bigas na nasa 35% pa yung taripa natin kumpara ngayon, edi mas okay pa rin na itaas ito sa 35%. Sabi nyo nga po, mas mababa pa pala yung halaga po ng imported na bigas ngayon kumpara nung nag-35% pa po tayo. Oh, correct. But in fact, kinompute namin, anong potential na epekto sa yung tinatawag na ganansya o margin po ng mga importer, traders, retailers kung ibalik po from 15 to 35% yung tariff rate. Mangyari po niyan, yung kanila pong kasalukuyang na-enjoy na ganansya po na 23, 24 pesos per kilo, liliit po yan na konti, magiging mga 18 pesos per kilo. Pero mas malaki pa rin yan kaysa yung original na in-enjoy lang nila na mga 13, 14 pesos per kilo nung wala pa po itong reduction in tariff. So, malaki pa rin ang kanilang ganansya, even greater than before, except wag naman sila masyadong patakaw. Opo. At yung 35% na nabanggit ba sa inyo ng Department of Agriculture na aabutin pa rin yan sa hinaharap? Ano yan, Juan Akbar? Nabanggit po ba sa inyo rin ng Department of Agriculture na yung dating 35% na taripa ay aabutin pa rin yun? Kaya lang, walang maliwanag kung kailan nila pinabalak na ibalik yun. So, kung baga, aanhin ang damo, kung patay na po yung kabayo, naghihikahos pa siya ng kabayo, itatahan-dahan pa nila yung pagsuo ng damo. Opo. And Baka mangyari din yan, Atmar, lalo na, may mga farmers pa natin, medyo nagtatanim pa na konti ngayon, magre-recover po sa mga nakarang bagyo. Balita namin, marami sa kanila, baka hindi na po magtatanim ng palay or lilitan po nila ang kanila pong produksyon. Ngayon, pagka naulit naman itong sobrang bagsak ng presyo ng palay, pagdating po ng main harvest sa last quarter ng 2025, baka wala na pong magtatanim.
for the next year's harvest. Malalagay naman po tayo sa alanganin when it comes to self-sufficiency lalo na. Opo, and dito naman po sa panukala na muling bigyan ng kapangyarihan po yung NFA, yung dati nilang kapangyarihan para ma-maintain din yung 20 pesos na kada kilo ng bigas. Nakikita nyo rin po ba na mas mainam ito at makatutulong ito considering hindi pa nga nila itinataas sa 35% yung taripa, nasa 25%. Kaya ba nitong matugunan yung pangangailangan ng mga magsasaka natin dito sa lokal, domestic? Well, sa isang banda, kailangan talaga palakasin din yung papel o yung poder ng NFA. Kasi pagka may emergency situations like masyado pong nagmura yung presyo ng bigas, tapos walang kapasidad ang gobyerno na tulungan yung ating may hirap na consumer, paano yun? So, okay sa amin po, iripaso ang mandato po ng NFA, magkaroon ng karampatang amyenda sa rice tariffication law para magbibigay po ng karagdagang armas o instrumento ang ating gobyerno na tulungan po ang lahat, consumer at saka farmers po natin. But again, ito pong posibleng pagbalik po ng dati pong powers ng NFA na regulatory at saka even trading, dapat lagyan po ng sapat na yung tawag sa English, guardrails o safeguards. Kasi alam naman po natin sa nakaraan maraming reklamo tungkol sa pamamalakad ng NFA, may mga paratang na widespread daw yung kurakot, baka po babalik lamang yan pagka hindi po tayo naglagay ng karampatang safeguards. Opo, sir. And dito po sa programa na nakaset ngayon ng DA for 2026, nakonsulta na rin po ba kayo, sir? Or inaasahan nyo rin po ba na ipapatawag din po kayo during sa mga pagdinig kung ano ba ang mga priority programs na dapat pagtuunan ng pansin or nananatiling mas mainam na maisulong din talaga itong pagtataas talaga ng taripa? Or meron pa kayong ibang hiling for 2026? Kasi papasok na po yung budget season po natin, sir. Well, in general, Atmar, importante rito yung ibalik agad yung tariff rates. Dahil yan po ang pinakamalaking tawag dito, sagabal sa kagustuhan po ng ating farmer na ipagpatuloy po yung pagsasaka. Kasi kulang ang proteksyon na ibinibigay po ng patakaran sa ating mga magsasaka. Kasi pagka patuloy pong ganyan, bagsak po yung presyo ng palay, hindi natin masisi rin ng farmer pagka ayaw na rin po yan sa pagsasaka, lalo na sa palay So I hope DA will, in principle, okay po yung layunin ng DA, ibalik po yung tariff rates sa dating level na 35, pero hindi po kami pumapayag doon sa gradual. Namamatay, sinabi ko kanina, namamatay na yung tao, idadahan-dahan mo pa yung pagbigay ng gamot. Dapat todo. Ganun po. Chairman, si Jade po ulit ito. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na SONA, sinasabi niya at nananawagan nga siya doon sa mga negosyante na mamuhunan dito sa ating bansa, particular na po sa agrikultura. Ano ho ba ang reaksyon po ninyo doon at nung mga nakaraan ba, sino ba yung natin? Pinaka-partner, best partner po natin pagdating po dito sa pamumuhunan sa agrikultura? Well, siyempre, anytime na may mga negosyante po na ipapasok po nila yung kanilang puhunan sa mga agricultural development projects, maganda po yan. Lalo na pagdating po sa mga infrastructure, maybe cold storage facilities, mga rice mills, etc. Makatulong po yan para maging mas epesyente po yung ating agricultural sector. Pero napansin ko rin, kung puhunan din man ang gustong itulak ng pamahalaan po natin sa agriculture, nagtataka po ako, wala pong nabanggit doon sa SONA tungkol sa Maharlika Investment Fund.
ang laki-laki ng puhunan binigay po ng gobyerno natin, di ba? Through contributions from Land Bank tsaka DBP. If I'm not mistaken, mga 150 billion pesos ang pinasok. O di, mahigit pa yata baka dollars yun. Ano po nangyari noon? Anong mga agricultural projects po ang pinupondohan ngayon ng Maharlika Investment Fund para lalo pong umangat ang ating agricultural sector? Wala po kaming balita. Tapos hinihikayat ng gobyerno yung private sector mag-invest. Bakit bakit ba't hindi ipakita ng pamahalaan natin na sila ang unang-unang tumutupad po sa kanilang kagustuhan na gawin din po ng private sector. Opo. At ang good news din doon sa kanyang ika-4 na SONA, sabi niya napatunayan ng gobyerno na kaya na itong 20 pesos sa bawat kilo po ng bigas nang hindi malulugi ang ating mga magsasaka. Reaksyon po ninyo? Hindi po totoo yun. Dahil yung 20 pesos sa rice, contributory factor po yan sa pagbaba ng presyo ng palay, sa pagkalugi po ng ating mga farmers. Although it's not that yet, yung pong effect mismo ng 20 pesos rice sa presyo ng palay, hindi pa rin yung ganap na ganap kasi pa lang po, very limited pa ang rollout. Yung pong mga nabibigyan po ng access sa 20 pesos rice, wala pa yatang 500,000 o ilang daang libong mga consumers. Ngunit, it is at least may psychological po yan, effect sa mga trader, mga palay traders na, lalo pa next year, mukhang itotodo nila po itong 20 pesos rollout over the entire country. Nako, i-compute po ng mga palay traders po. Kung 20 pesos po, malawakan pong kanyan, distribution and sale sa mga consumers, ang katumbas po na presyo ng palay niyan sa farm gate is 10 pesos per kilo. As I said, ang break-even price sa palay production is 14.52 per kilo. Tapos magiging 10 piso ang ang buying price ngayon ng trader because of the 20 pesos the bigas. So eventually magkakaroon pong delikado na impact pagka nagkaroon po ng nationwide rollout po ito at 20 pesos na yung taripa mababa pa rin ng world price ng bigas, etc. Opo. Huli na lang at nagbabala din po ang Pangulong Bongbong Marcos sa lahat po ng mga trader na magtatangkang magmanipula po sa presyo ng palay o ng bigas o manloloko sa mga magsasaka, hahabulin ng gobyerno. Itong dahil ang trato ng gobyerno sa kanilang mga ginagawa ay itinuturing pong economic sabotage. Yan po yung sabi ng Pangulo. Chairman. Yeah. Dapat unahin po ng pamahalaan natin yung tinatawag na big fish. Yung mga malalaking trader na nananamtala. At kaya na sinabi ko po kanina, ang laki-laki po ng ganansya po, tubo ng ating mga importer, trader, retailer, especially because of EO number 62. From 13 pesos or 14 pesos per kilo, ang kanilang margin halos na doble. Hindi pa profiteering yun. Di dapat yan, gawing pasyan ng gobyerno kung kinakailangan, kasuhan po ng profiteering, which is tantamount to economic sabotage. But to me, the even bigger economic sabotage ay kung mali po yung mga patakaran at paulit-ulit pong isinasagawa po ng ating pamahalaan. Lalo na po itong EO 62.